natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky Usap Tayo. Ako po ay isa ring follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami din matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwede lang mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya. Ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan.
Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Nawahi, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po. Second time namin po ito. Second time na nag-take kami ulit kasi kanina wala pong volume. Walang volume yung mic, daldala ko ng daldal. Ngayon meron na po siya. Kaya anyway, andito po ako para sabihin sa inyo na magandang tanghali at napakaganda ng weather. Kasi expected natin pag February, talagang ginaw, di ba? Maski kami rito po sa Yamanashi, talagang napakaginaw. Kaya nagugulat ako, maski isa o dalawa lang ang suot mo, okay na. Pag last year, ating 4 ng 4 ang suot ko kada lalabas. Kaya lalo akong lumalaking tignan. Alam mo yung tignan daw, eh mataba naman tayo. Anyway, wag natin pag-usapan yung taba-taba na yan. Mga ano lang yan, baby fat lang yan. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo is ang ganda talaga ng OFW Lounge, ha? Nakita ko po may nag-post sa Facebook para sa mga OFW. Merong special lounge sila. Ang ganda, ha? Hayaan nyo, pag uwi ko, kukunan ko nga on my own. Talaga ipapakita namin sa inyo. Kaya lang, ang tanong nga dyan, tinatanong ko rin po kasi, in-intake walang answer, kina-check ko rin sa internet, are we allowed? Kasi nakalagay OFW. Ibig sabihin, yung may mga ID lang ng POEA, di ba? Hindi makakapasok pares natin ng mga misis na dito sa Japan o misis sa ibang bansa. Pwede kaya yun? OFW, di ba tayo matatawag? Parang sabi nila hindi kasi may ID talagang OFW, di ba? Yung mga benefits, yung mga privilege, andun talaga. Kaya libre daw ha, libre siya, sabi. Anyway, napakaganda. Nakita ko lang po may nag-post sa Facebook. Kaya mga OFW, pag paalis kayo, tignan nyo naman, maaga kayong pumunta sa airport para ma-relax. Dahil ang bigay ng serbisyo ng gobyerno, nandyan yung benefits nyo. Dahil sa inyo, kayo ang hero ng bansa. Di ba? Mga OFW, ang kati ng ulo ko, bakit kaya? Anyway, ang kati ng, hindi ko mati, bakit kaya? Anyway, pasensya na po kayo. Napaka-natural ko. Kasi yun ang nararamdaman ko, no? Ba't ako magiging plastic yung naramdaman? Pero okay na siya. Konting kamot lang. Yan. Yan po ang gusto ko ibalita sa inyo. Ang ganda talaga ng launch ng OFW. And speaking about dun sa issue po ng mga benefits sa Hello Work, yan po pag nakapag-apply na kayo ng
ang tawag doon ng nakalimutan ko rin. Teka muna nga, saka na lang, mamaya ako po ichichika sa inyo kung paano kakakuha nung privilege na binibigay ng mga benefits na binibigay ng Hello Work. Mamaya po pagkatapos ng one-on-one, explain ko po sa inyo pagkatapos ng balita. Kasi kanina nandito yung report ko, kaya lang nakalimutan ko. Kasi salitang Hapon. Mamaya magkamali ako ng salita, di ba? Maigi na yung talagang nakikita ko, ito ang salita sa Hapon. Ang hirap din, alam nyo pa. Minsan nga yung Tagalog ko daw nabubulol, pero nabubulol din naman ang Nihongo ko. Saan bang salita ang gagamitin ko? Anyway, napakinggan nyo po ang kanta ni Miss Ladine Rojas and ang compose Mr. Benny Saturno, ang super director, Direk Brillante Mendoza, ang ating Bessie, siyempre nandiyan si Miss Stella Suarez Jr. Napanood nyo po siya. Siya po yung anak ni Miss Stella Suarez Sr. Siya yung junior. Pinsan ba siya? Pinsan siya ni Richard Gomez. At siyempre ang ating mga super actress sa papung ating Bessie, Miss Jacqueline Jose, ang super actress na si Miss Judy Ann Santos, at si Miss Beverly Kaime nandito sa Japan. Panoorin nyo lang po siya sa YouTube, nandiyan yung kanyang mga song-song, di ba? At yung mga concert niya, abang-abangan nyo po. Okay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Siyempre pa, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. Anthony. And we would like to welcome, of course, our team. Mag-usap tayo. Miss Hussein, nandito po siya sa Japan ngayon. Welcome her. Yay! Diba? Susunod, makikita niyo po siya dito. Magtotok-tok kami. Dahil pag-uusapan namin yung kung ano man pag-uusapan namin, yung away namin, yung ganun-ganito, being a sister. Alam niyo, magtotok tayo ng ganyan. Kasi nangyayari talaga sa mga sister yan, sa mga brother, sa family yan. Minsan, meron kayo misunderstanding. Diyan, sigawan kami, sigaw din ako. Alam mo yung mga ganung eksena ng mga kakapatid. Pero still, blood is thicker than water. Yan. Unawaan lang. Kasi salbahe ako noon. Ay talagang pag diniin ko. Pero nowadays, pag tumatanda ka na pala, medyo lumalambot ka na. Kasi lumalapot na dugo mo. Hindi naman na. Sabay ganun eh. Yan po ating masay, pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Darating ang oras na hindi mo na alam ang iyong dapat gawin dahil sa iyong hindi pagiging kontento sa buhay. Maraming bagay na maaaring magpasaya sa iyo, lalo na kung hindi ka nagmamadaling umasenso sa maling pamamaraan. Huwag mong hayaang magkaedad ka ng malungkot at nag-iisa sa buhay. Hindi pa huli para magbago ka at sumunod sa utos ng Diyos. Hindi masamang alalahanin ng oras. Tandaan lamang na kahit isang maayos na gawain sa isang araw ay malaking bagay na. Bago mong isipin ang problema sa gobyerno, isipin mo muna ang sarili mong problema habang hindi pa rin nawawalan ng pagmamahal sa iyong bayan. Mahirap mang baguhin ang gobyerno. Maaaring sa iyong sarili na muna simulan ang pagbabago. Masarap sa pakiramdam na magmukhang bata. Ngunit, mas masarap sa pakiramdam na makatulong sa mga kabataan. Dalawa ang klase ng taong perpekto, yung taong pumanaw na at batang isisilang pa lang. Inay, nag-iisang tao sa buhay natin na hinding-hindi mapapagod at walang sawang pagsisilbihan, iintindihin, aalagaan at mamahalin tayo habang buhay. Ang taong laging mahirap kausap ay laging may palusot. May kasabihan nga
Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang taong madamot na magbahagi ng kanyang kakayahan ay pagdadamutan din ng tadhana. Kalimutan mo ang taong sinaktan ang damdamin mo kahapon, pero huwag mong kalimutan ang taong nagmamahal sa iyo araw-araw. Kung ang isip at puso ay puno ng problema sa buhay, tanggalin mo ang laman para makita mo ang ganda ng buhay. Masunahin natin ang pagtaas ng kinikita kaysa sa pagtaas ng ating pagmamalaki. Kung ikaw ay magtatrabaho, ipakita mo na masigit pa sa sweldo ang kontribusyon mo kaysa sa halaga ng sweldo mo. Baka magulat ka sa bonus ng buhay na ipagkakaloob ng Panginoon. Ang buhay, mas maraming pagsubok pag may hawak na pera. Pero isipin mo na lang na ito'y pinaghihirapan mo dahil din sa mga pagsubok. Hindi hilaw ang isip pag nasa tamang edad na. Nahihilaw lamang ito dahil kung ikaw ay mainisin, mainipin at mahilig manisi ng kapwa. Pabago-bago man ang sistema sa Facebook, hindi mo pa rin maiiwasang tumingin at mag-post dahil kasama na ito sa ritmo ng ating buhay. Mas daig pa ng taong masipag ang taong maagang gumising pero tamad. Mabait ang tadhana kahit may pait pang dumating sa buhay mo. Dahil hindi mo isinuko ang paniniwala sa Panginoon, pagmamahal sa pamilya at sa iyong kapwa. Ang pagod ay nababaliwala pag nararamdaman mo ang pagmamahal galing sa pamilya mo at sa mga taong nakikiramay sa iyong nararamdaman. Kung ang iyong itinanim ay nasa malinis na pananaw, at ikaw ay makatotohanan lalo na sa mata ng Diyos, kahit anong tagal man ay bubunga pa rin ito ng iyong inaasam na kaligayahan. Sa buhay, kailangan marunong kang makisama. Kahit sino man ang makilala, may mataray, may mayabang, o kahit sino pa siya. Laging magpakumbaba at maging mabuting tao para laging masaya ang buhay araw-araw. Hindi kailanman sasaya ang isang tao dahil sa maraming salapi. Ang pagyaman ng tao ay dahil ikaw ay nananalangin at sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang unang tukso sa iyong pagkatao ay maging totoo sa kahit sino mang nagtiwalang ipinagkatiwala ang salaping. Marami kang iniisip na paraan para marating mo ang saya ng totoong buhay. Kailangan natin yan at para makuha ko yan, ang pinakamabisa ay ang manalangin at sumunod sa utos ng Diyos. Ayan po ang ating buhay mo, hawak mo na ginawa ng inyong lingkod. Abangan nyo po yan, iba-iba. Nasa chapter 2 na po kami ngayon. Once a month po, laging ilalabas namin every chapter. So next month, mayroon na po rin po kaming chapter 3. 1,000 codes po yan, pakiabangan din sa Spotify at saka sa Apple Podcast. Onegaishimasu po. Ngayon, pasok na po tayo sa ating mga bali-balita. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ang ating mga bali-balita. Unang balita, 2 lalaki huli sa pagnanakaw ng cable wires. Ay, oo. Yung mga cable wires, mahal kasi yan. Kasi gumagawa ng ganito. Okay, ito po ay galing sa Japan News, February 15, 2024. Saitama, Konoha City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang 2 lalaki. Parehong 23 anyos. Ano ba yan, babata? Matapos mapatunayan sila ang nagnakaw ng cable wires sa isang construction site.
Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang dalawa ay pinasok ang isang construction site ng mansyon na tinatayo noong Disyembre sa nasabing lugar. At ninakaw nila ang 12 bundle ng cable wires na umaabot sa 144 kalapad ang halaga. Ala, ang mga ito daw ay kanilang ibinibenta upang kumita ng pera. Matik yun. Ba't mo naman ibibenta kung di ka kita ng pera, di ba? Very bad nga lang yung ginawa nila. Very, very bad to. Marami pong same cases ang nakawan sa Saitama na maaring sila din daw ang may kagagawan ayon sa mga pulis. So yan, this is a bad work to para kumita ng pera. Okay, ito naman po tayo sa nakakalungkot na balita. 15 anyos na teenager huli sa pagpatay sa ama niya. Ito po ay galing din sa Japan News, February 15, 2024. Kanagawa sa Gamihara City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang teenager na lalaki, age 15 anyos, high school student, matapos mapatunayan siya ang pumatay sa ama niya. Ano ba nangyayari sa mga natagpuan ng bangkay ng mag-asawa, age 52 and 50 years old, sa loob ng mansyon na tinitirahan nila noong gabi ng Pebrero 13. Ang dalawa ay parehong duguan ng matagpuan. Inamin ng anak na siya ang sumaksak sa ama niya dahil tinangkan niya talaga itong patayin. Sinisiyasat naman sa ngayon ang mga pulis kung paano namatay ang nanay at kung ano ang naging motibo ng bata sa ginawa niya. Ano nga kaya, no? Biro mo 15 anyos, nakapag-isip ng ganun, patayin ng kanyang magulang. Ibig sabihin, hindi lang pala ang tatay, pati yung nanay. Kaya lang yung nanay, kung paano namatay, hindi alam. Dahil sa tatay, inamin niya na siya ang pumatay. Yung sa nanay, parang hindi niya pa inaano. So, iniimbestigahan ngayon kung paano namatay ang nanay, mag-asawa. Oh no, kaya minsan masama din yan laging may gadget. Mga magulang, medyo tanggal mo rin kayo ng gadget, tanggal muna ng gadget para ang mga anak nyo masanay na kayo muna na natural life. Di ba yung makatao? Para maramdaman nila, wala mo ng gadget, isubok nyo kaya. Kasi maganda rin ang gadget kasi lalo na ngayon sa panahon na ito. Kailangan talaga natin, di ba, easy access sa mga ilang bagay ng pangangailangan. Pero kailangan wag masyadong over. Kahit anong bagay naman, pag nag-over, talagang masama yan. So, ito po ang ating pangatlong balita. Ang ating huling balita, apat na Chinese huli sa illegal na taxi operation. Ito po ay galing din sa Japan News, February 15, 2024. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang 4 katao na parehong Chinese matapos mapatunayang illegal silang nag-ooperate ng taxi service. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ginagamit nila ang kanilang mga kuruma para sunduin at hatid sa Haneda Airport ang mga turist na galing sa kanilang bansa. Pinopost nila ang kanilang service sa SNS at service delivery appli sa China para makakuha ng maraming customer. Pareho namang umamin ang charge laban sa kanila. Ibig sabihin, pareho namang nagsiamin naman sila tungkol sa charge laban sa kanila. Recently, dumarami daw sa ngayon ang illegal na gumagawa ng ganitong service, says dito sa Japan, at maraming natatanggap na tawag ang mga pulis kung kaya't nag-iimbestiga sila. Yes, mga kababayan ko na marurunong na magmaneho dito, gustong magkaroon ng extra income. No, hindi pwede yan. Kailangan kumuha po kayo ng proper license. Unang-una, nangangailangan naman talaga sila ng mga trabahador dahil minsan kapos na rin ang mga biyahe-biyahe from the airport to kung saan iaano. May mga lisensya naman tingin ko niyan, itanong nyo na lang. Pinakamaganda na rin kahit may lisensya. Okay, may bonus po tayo isang, nako, ito na naman. Alam niyo, nalungkot ako nito kasi nabalitaan ko to, which is anong date yun? Not yet ago. Nasa sakyan ako, ano kaya nangyari? Pero palibasa, salitang hapon, naitindihan ko man na namatay, 3 bata, gano'n. Pero yung the full story, hindi ko maintindihan. Kaya ito po, na Tagalog natin at ibabalita po natin sa inyo. Bonus news po ito. Galing din po ito sa Japan News, February 15, 2024.
Patay na baby nakita sa closet, nanay, huli. Kagawa, Takamatsu City, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis noong February 14 ang isang babae age 35 years old matapos makita ang 3 patay na baby sa loob ng closet ng bahay niya. Ano yun, 3? Bakit? Nakita ang mga patay na baby noong June 2023 sa apartment na tinitirahan niya. Ang mga ito ay binalot niya isa-isa sa towel at saka inilagay sa loob ng plastic vinyl. Ibig sabihin, last year pa pala ito. Inamin na ng nanay na ang 3 baby ay parehong kanya at pinanganak niyang mag-isa ito at ito ay inilagay niya lamang sa loob ng closet ng bahay niya na sinisiyasat pa din sa ngayon ng mga pulis kung bakit at ano ang kinimatay ng mga baby. Alam ko mga talagang mga bagong silang pero alamin pa rin ng mga pulis. Ano ba talaga? Kasi doon sa balita po na napapakinggan ko, parang 0 age po daw. Kumbaga sa bagong mga sanggol, bagong panganak. So yan po, ingatan din po natin ang isa pang balita tungkol sa mga inyong bank account, yung mga pauwi ng Pilipinas, hindi na kailangan ng bank account. Huwag nyo pong iiwan basta yan kung kani-kanino lang dahil pwede pong magamit ng mga illegal na bagay. Ingatan nyo po yan, ha? Yan po ang ating mga balita for today. At syempre pa, abangan nyo pa po ang ating araw-araw na balita every 7 o'clock in the morning. Maraming salamat po. Yan po ang mga news na nangyayari dito sa Japan. Biro niya, kasi po yung mga cord, mahal yan eh. Maski dito nga yung mga aircon nung ginaba, nagulat ako, sabi ko, itatapon na yan. Sabi ng habi ko, hindi pwedeng itapon yan. Nabebenta pa yan. Ay, ganun. Kala ko itatapon na kasi nung nasunog to may mga cord po ng aircon. Tapos yung mga aircon din, kala ko itatapon-tapon na, kaya sabi ko ilalagay na dun sa tapunan. Nabibenta pala yun at ngayon, merong mga ganyan pala nagnanakaw sila. Malaki din ang ang presyo no, na hindi natin alam, no? Siguro mga boys alam niya, pero being a girl, minsan di naman tayo masyadong sa mga cord na yan, ano? May presyo pala yan. At yung isa naman balita, Diyos ko, kawawa naman yung ano ba nangyayari dito sa Japan o sa mga kabataan ngayon. Pinatay niya ang tatay niya. Although yung nanay hindi pa alam kung paano, bakit namatay. Kasi parehong pagpasok sa bahay ng mga imbestigador, duguan talaga yung bahay. Inamin lang nung batang 15 anyos na siya ang pumatay sa tatay niya. Doon sa nanay niya, medyo under investigation pa rin po. Yan po, meron pa isang balita ko. Diyos ko, nakakalungkot minsan yung mga balita. Kaya minsan, gusto man po namin ibalita yung ahead of time, yung mga nangyaring mga krimen dito. Parang ayoko, sabi ko, tanggalin na muna natin, puro krimen na lang ng krimen, di ba? Kasi parang nakakalungkot, nandito ka sa Japan, magkakaroon ka ng nervous breakdown. Ay, ganoon, meron pumasok sa bahay, ni-rape yung babae, meron pumasok sa bahay, ninakawang ka, yung akyat bahay din, di ba? Na before, nung panahon po namin, parang very, 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 very seldom, wala talagang ganyan na nangyayari. Although may crime pa rin siya, pero hindi ganyan kagrabe ngayon. Kaya anyway, mag-ingat-ingat po tayo sa mga nangyayaring sa loob ng bahay natin. Before, pwede mong iwanan bukas ang bahay mo. Nowadays, hindi ko maiwan bukas. Kailangan ilalak talaga. Oo, noon kasi maski iwan mo yun, nakalimutan mo yun, hindi ka ninervous. Ngayon, pag nalaman, ay, hindi ko na ilak ang pito, babalik ka talaga eh. Hindi naman ganun kagrabe compared dun sa, siyempre sabihin na natin, sa bansa natin. Sorry po. Mas still safe pa rin ang Japan. Mas nandun pa rin safety at saka yung pagiging mabait nila at magalang. Yan po ang ating balita. Pasok na po tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan.
problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Malulutas kapag nag-usap tayo. Malulutas pag nag-usap tayo. Mag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Okay. Ayan po. Ang bilis ng director ko eh. Ngayon po, napanood yung aming commercial. Siyempre, ang aming super Netflix, andyan po. So, order na po kayo dahil hanggang katapusan na lang po ang aming super offer na every 5 sachet, ay for only 3,850. Kasama na po ang shipping. So, onegaishimasu po. At ang mga services namin, nakita nyo naman po, yung translation, apostille, yung law of divorce na kakailanganin nyo pong documents. Andito po ang mga serbisyo. Pasok lang po kasi FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ngayon po ba, hindi ko nahahabaan, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron akong ususumi. I don't know. I think hindi ko pa po nasasabi ito. Gawin po nating model ngayon si Miss Kay yung kamay niya kasi maganda kamay niya. Okay, papakita niya po kung paano ang pag-exercise. Once ang kamay nyo, parang namumulikat, parang naninigas, o kung ano man. Napanood din po namin ito sa internet. Okay, andyan na po ang kamay ni Miss Kay. Miss Kay, paano ang unang gagawin? Ayan. Blurred pala. Dito ka. Ayan. Okay. Ayan ha. Ayan po. Sige, blurred. Ayan. Una. Ayan po Ayan. Parap. Yan. Ganyan. Ayan. Nakikita. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Full force. Hanggang 15 beses po. Pag ganun, nakaharap sa camera. Yan. Pusod ka. Yan. Nakaharap sa camera. Yan. 1, 2, 1, 2, full force. Yan po. Ayan. Ganyan po. Exercise po yan sa kamay, ha? Sabay tayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan po, 15 times. Ngayon, yung isa pa pong exercise niya, kasi po, namulikat yung mga kamay ko, hindi ko alam kung anong gagawin, kaya sinishare. Okay, yung isa naman po, eto. Sige, Miss Kay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mali pala ako. 1, 2, 3. Ayan po. Tingnan niyo po yung kamay ni Miss Kay. Okay, Miss Kay. 1, 2, yan, spread. Okay. 1, 2, 3. Yan po. 15 times din po yan. Okay. So yan, thank you, Miss Kay. O, di ba? Ang ganda ng kamay kasi, bata. Pag matanda kasi ginano yung kamay, parang, ano ba yan? Okay lang. Anyway, exercise is exercise. Kasi po, sinishare ko sa inyo kasi po, namulikat ang kamay ko. I was so worried to my hand. Kasi pag hawak-hawak ng ketay, di ba, hawak natin ketay na yan, ganun-ganito. Nagano po siya, parang naninigas.
And then nakikita ko yung ugat ko rito lumalaki. So I was sorry. I went to the doctor. And then sabi ng doktor sa akin, yung force ko rito nagko-close. Supposed to be meron po tayong force dito sa part na to. Nag-close pura, lumiliit. After that exercise na napanood ko po sa internet, sa YouTube, everything is good. Even my daughter, I even asked my daughter po na itanong kay Mod, ano kaya ito? Bakit kaya ako nagkaganito? Ma, pa-doktor ka. And then yun nga po sinabi ng doktor. And then, nung napanood ko sa YouTube, sabi ko, paano kaya tinanong ko kung anong sakit ito? Kung anong syndrome ito, no? So, good. Ginagawa ko po. Kaparis ang ginawa ni Miss Kay, ganyan. 1, 2. 1, 2. Yan po. 1, 2. 15 times po. And then the other one, i-close yung ganon, i-close mo ito, i-close mo yung ganon, and then spread. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan po. Promise. So far sa akin po, okay pero wag niyo pong gagawin sa inyo kung halimbawa meron kayong problems with your body. Tanong niyo muna sa doktor kung okay. Yan po ang ating susume for today. Pasok na po tayo ngayon sa one-on-one interview na tungkol sa pagbili ng condominium sa Pilipinas. So, onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat all over the world, sa mga kababayan ko. Thank you po kay Ma'am Vicky Ozawa sa pamamagitan po na mag-uusap po tayo. Gusto ko lang pong i-share na maging aware ang ating mga kababayan, lalo na po mga OFW at gaya nating mga nasa abroad, na kung balak po ninyong bumili ng real estate or condominium para po hindi masayang ang perang pinaghirapan, pinagpaguran, wag na sana kayo matulad sa aming magkapatid. Gaya po nang nangyari sa aming magkapatid, nagbayad po kami ng condominium for 3 years. Walang turnover na nangyari. At ang nakabalik lang po sa akin ay 50K. Kaya siguraduhin nyo na lang po na sadyain nyo mismo sa main office sa Pilipinas personally. Alamin nyo po ang lahat-lahat from the beginning until end na talaga bang mapupunta sa inyo ang unit. O kaya alamin nyo po ang ibang client kung may nangyaring turnover. Wag na wag po kayong pumayag makipag-transaction dito sa Japan or abroad. Kasi may mga veteran na broker or agent. Sumasadya po talaga abroad para kumuha ng mga client. At napapabilib ka po talaga sa mga diskarte nila, techniques at presentation po nila. Gaya po sa panahon ngayon na wala ng pandemic, ang dami na namang naglabasan sa online and Facebook. Mga mura, ready for occupancy, etc. etc. Talaga po maingganyo kayong bumili. Huwag pong basta-basta sumunggab, alamin po muna. Yun lang po, God bless po sa lahat. Pahalagahan po ang pisong pinaghirapan. Thank you po. As of now po, yung agent po nag-disappear na. Pig-unfriend po ako sa Facebook at Messenger po, wala na po siya. Okay po, thank you po sa lahat. Bye-bye. Yan po ang ating one-on-one na isang kababayan natin. Nag-share po siya. Actually, last month pa po. At ayan, nangyari po sa kanila magkapatid. Siyempre, maraming mga nagsisales. Lumilipad. May mga lumilipad-lipad. Maraming nagsisales. And then, kala nila, legit na legit. Umuwi pa siya ng Pilipinas. Talagang pinatira pa siya sa isang lugar na in-accommodate siya ng sales woman na mag-asawa. Mag-asawa po raw yan, hindi na namin binabanggit ang pangalan. Hindi naman po lahat, tandaan po natin, hindi lahat naman ganon. Pero mag-ingat lang po. Kapares po ng sinabi ni ma'am, mas maganda na mismo ikaw pumunta sa pag-uwi mo sa Pilipinas, ikaw pumunta sa opisina para talagang hindi ka kakaba-kaba. Isang share po yan ng ating kababayan. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo rin, with us here, pasensya na po, babanggitin ko na, si Sir Tulfo po is different from me. Si Sir Tulfo po talagang powerful siya, talagang nagagawa niya ng paraan yung mga problema. With us po, yung sharing lang po sa amin. Kaya kung sino po ang humingi ng tulong, yung kaya po namin, makakatulong po kami, andyan po kami. Pero kung hindi po namin kaya,
sharing lang po kami kapares ng mga nangyayaring hindi magaganda. Halimbawa, naloko siya ng ganito, inutangan siya ng ganito, o umutang siya, yung pala, may nanloko lang, nakuha lang siya. Yung mga ganun lang po. Sa sharing lang po kami dito sa Mag-usap Tayo para po maging aware ang ating mga kababayan. And don't forget, magkakaroon din po kami ng isang big event na masasabi ko na mag-share ang 10 kababayan natin. Pupunta mismo po sila dito sa studio to share kung ano mga experience nila sa hindi maganda about the pag-i-scammer ng mga ilang kababayan natin. Abangan nyo po yan, darating po sila rito dahil i-interviewin po natin sila and willing po silang ipakita ang face nila at gusto po lang nilang i-share ang mga nangyari sa kanila para maging aware po tayo lahat. Okay po, ngayon pasok na po tayo. Pwedeng ordinaryo. At na-discover ko na ngayon, kaya I'll be aware for that. Aalamin ko na yan. Hindi na mangyayari ito. Promise. Oh, promise ha. Ayan na. Okay na. Tatawanan nyo lang. Ganyan talaga. Kasama po sa live namin yan. Ayan po. Napasok na po Listen and Learn, Little Princess, at eto ang Chika Showbiz. Onegaishimasu. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa again sa bagong segment natin ng Listen and Learn. Kumbaga sa Tagalog, alamin at pakinggan. O, paano po ba ang ibang Tagalog nito? Whatever, kung may alam po kayo, please do let us know sa Tagalog kung anong mas maganda. Ito po ang utang chika natin galing po sa Team Mag-usap Tayo, si Miss Ere. It's February, buwan ng mga puso-puso, pag-ibig. Ito po tayo sa Listen and Learn. Ibig sabihin, pakinggan at pag-aralan. O, diba? Tama ba? Tama ba pakinggan at pag-aralan? Anyway, ito na po ang ating balita tungkol sa mga history dito sa Japan. Ano ang mga meaning na kailangan minsan malaman natin ito. Kasi since we are here, mga history nila, ano ba mga tradition, kultura, yan po ay kailangan alamin din natin. And with us, nang mag-usap tayo, galing po kay Miss Ellen, ang team mag-usap, isasabihin po namin sa inyo, hindi babalita, isasabihin po namin sa inyo. Okay, ito pa ang una nating ma-share sa Listen and Learn. Daruma. Alam niyo yung daruma, di ba? Yung bilog na manyika na may 2 mata. Yan. Yung pula siya, parang pula siya, tapos yung ulo lang siya, na mataba ang muka. Daruma po ang tawag doon. Ang daruma ay isang traditional na Japanese doll na naging simbolo ng tiyaga at swerte. Oh, ang naging modelo nito ay si Bodhidharma, isang monghe na may akreditasyon sa pagkakatatag ng Zen Buddhism na sinasabing namuhay sa pagitan ng 5th at 6th centuries C.E. Ang kasaysayan ng Daruma ay nagsisimula noong naglakbay si Bodhidharma at huminto sa isang Shaolin monastery sa China. Tinatag ang homonymous martial art at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang sa mapagdesisyonan niyang huminto sa isang kuweba at mag-meditate. Ang pangalang Daruma ay hango sa Japanese name Bodhidharma. Ang kasaysayan ng paggawa ng Daruma ay nasimula noong 17th century kung saan ang mga lokal na magsasaka sa siyudad ng Takasaki sa Gunma ay ginawa ang pinakaunang bersyon ng Daruma. Oh, galing pala sa Gunma ito, sa Takasaki noong 7th century.
ang pinakaunang version ng Daruma bilang charms na ibe-bless ng mga monghe. Dahil ang kabuhayan ng mga magsasaka ay nakadepende sa swerte. Oo naman. Naisipan nila itong superstitious trick upang matulungan sila sa kanilang pag-aani. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang kaugaliang ito ng paggamit ng daruma ay lumalaganap sa iba't ibang propesyon at relihiyon. Yes, usually ginagamit nila pag January kung di po ako nagkakamali. Kaya pag January, isang mata lang alam kong ginuguhitan na, and then pag matatapos na, another mata. Tama ba ako? Anyway, yan po ang pagkakaalam natin sa daruma na anong meaning nito. Ngayon, papasok na tayo sa ating kapusuan. It's Valentine, di ba? Malapit na. Valentine's Day, ang kasaysayan ng Valentine's Day sa Japan ay nagsimula noong pang 1950s, mas huli kaysa sa West. Sa panahong ito, nagsimulang mangampanya ang confectioner at department stores at ang kanilang demograpiko ay ang mga babaeng nais bumili ng mga chocolate para sa kanilang mga asawa at kasintahan. Ay, ganun ba yun? Kasi dito sa Japan, di ba nga, hindi mo man kasintahan pag lalaki, bibigyan mo kahit sino mga katrabaho mo o sa school ng mga lalaki, ganun. Kung sino yung gusto mong bigyan lang. Hindi naman lahat, mamaya sa school, ang dami palang lalaki, lahat yung bibigyan mo, ubos ka nun. Anyway, dahil sa pinangunahan ng confectioner ang kumpanya ng Valentine's Japan, mas naging simbolo ng Valentine's Day ang chocolate kesa sa mga bulaklak at alahas. Yes, kasi sa atin po bulaklak, di ba? O kaya any gift na ibibigay sa atin ng hubby natin or ng boyfriend natin. Okay, isang naiibang kaugalian sa Japan pagdating sa Valentine's Day ay ang mga babae lamang ang nagbibigay ng regalo o chocolate sa mga lalaki dito sa Japan. At may iba't ibang kahulugan. Dala ang mga chocolate, depende sa uri nito at kung sino ang makakatanggap. Ang home choco ay nangangahulugang true feelings chocolate at ipinapahiwatig nito ang isang tao ay in love sa taong kanilang pagbibigyan. Ang girl choco ay ganoon, nangangahulugang obligasyon chocolate at ibinibigay ito halimbawa sa mga katrabaho, kakilala o sa mga taong hindi kasama sa inner circle. Ang tomo ng tomo choco ay galing sa salitang tomodachi, na nangangahulugang friend at ibinibigay ito ng mga babae sa kanilang mga lalaking kaibigan. Ang mga lalaking kaibigan naman ay nagbibigay din sa kanila ng chocolate during White Day. Ito po ay sa Marso naman. Ang presyo ay personalization ng Tomo Choco ay depende sa kung gaano kaka-close ang isang tao sa kanilang kaibigan. Depende pala ang meaning ng mga chocolate. Ako kasi bumibili lang sa Hakuyen Shop. Habi kong gano'n. Total, lalo na ang habi ko, hindi mahilig sa chocolate. Kaya, hindi katulad sa West, ang pagpapadala ng Valentine's card sa Japan ay hindi gaanong pangkaraniwan. At ang phrase na Happy Valentine's ay hindi masyadong ginagamit. Hindi nga masyado silang palabati ng Happy Valentine's. Sabi ko sa kanya kasi, sa Pilipinas, ang lalaki ay nagbibigay ng bulaklak sa babae. Kasi hindi ako masyado mahilig sa bulaklak. Chicharong bulaklak, mahilig ako. Anyway, yan po, just for fun, joke lang po. Anyway, minasang Happy Valentine's po, yan po ang mga kultura dito sa Japan. So, alamin po pa natin sa susunod ng ating Listen and Learn. Pakinggan at pag-aralan. Alamin, in short. Tama ba? Pakinggan at alamin. O alamin at pakinggan. Whatever. In English, listen and learn. Maraming salamat po. 絶対顔がブサイクだからあまりこういうこういう
おお、いいじゃん。はい、こんな感じ。そしたら、この下の紙をこれぐらい取ります。1枚。結構取っていい。こんな感じにね。このぐらい取ります。そしたら、巻きます。これを外鼻で。外巻きか。こんな感じ。こっちもやるね。こんな感じにね。で、そしたらここをこんぐらい取ります。こんぐらい取ったら内巻きにこう巻きます。巻いていきます。ほら、本当に少しだけでいいから。少しだけ内巻きにしよう。こっちもね。こんぐらい。Magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. Una nating chika showbiz. Ito na po ang ating chika showbiz. Ang post mula kay Spears ay lumabas ilang araw pagkatapos ilabas ni Timberlake ang kanyang comeback single na Selfies. O diba, isang track na nagkataon na nakapareho ng pangalan sa kanyang kanta mula sa deluxe version ng Femme Fatale noong 2011. Ang mga tagahanga ng popstar na hindi gaano mapagpatawad, may gero pa sila, kaysa sa kanilang idolo. Sinamantala ang pagkakataong iyon para i-troll si Timberlake sa pamamagitan ng paghatid ng 13 taong gulang na kanta para lumabas sa mga chart. Matagumpay na nalampasan ng tune ni Spears ang single ni Timberlake sa US iTunes chart na pumasok sa number 1 nitong weekend. Wow! Number 1 yung Britney Spears kesa si Timberlake. Ganun. Matagal nang naghihiganti ang mga tagahanga ni Spears labang kay Timberlake. Ngunit, kamakailan lamang ay nabuhay ito ng paglabas ng kanyang memoir kung saan gumawa si Spears paghahayag tungkol sa kanyang 3 taong relasyon sa dating miyembro ng NSYNC kabila ang paghimok nila nito na pagpapalaglag. Pagpapalaglag? Anong nilaglag? Dahil ayaw niyang maging ama. Ganun. Ayaw niya magkaroon ng baby kay Spears. Anong problema? Ang pagmamanipula niya sa kasalaysay tungkol sa breakup niya sa Cry Me in the River na video. Noong 2020, ang pampublikong humingi ng paumanhin si Timberlake sa kung paano niya tinrato si Spears sa gitna ng mga backlash na sinundan ng dokumentaryo ang Framing Britney Spears. Ngayon, nag-post si Timberlake sa apology tour para ipagdiwan ang kanyang pagbabalik sa musika. Ang kanyang album na Everything I Thought It Was ay bumaksak noong Marso 15
At noong nakaraang linggo ay pinadiwang niya ang kanyang single sa isang Saturday Night Live performance at appearance sa The Tonight Show. Tignan natin. Anyway, yan po ang mga chika-chika ngayon galing kay Miss Justin ng Team Mag-usap Tayo. Yan po ang ating chika showbiz. Po ang ating tatlong segment na sunod-sunod. Siyempre, nakita nyo ang ating super cute princess, si Lin Chang. At siyempre, Chika Showbiz na laging binibigay sa atin ni Miss Justin ng Team Mag-usap Tayo. Diba? Andyan din Listen and Learn na galing naman po kay Miss Ellen ng Team Mag-usap Tayo. Alam nyo, ang ganda-ganda ng team namin kasi may kanya-kanya na talagang task na dapat gawin. Meron pa po tayong bibigyan ng isang task. Pag nakita na natin, seryoso na siya. Okay, ngayon po, pasok naman tayo sa Q&A. Andito po si Miss Hussein. Marinig nyo lang boss niya kasi baka kapag nakita nyo siya, biglang makikita nyo ang beauty niya. Susunod po makikita nyo siya dahil siya ang mag-i-interview doon sa 8 10 po yung darating dito na mag-share at si Miss Hussein ang naka-assign mag-interview beside me. Ang ating director, 2 po. Siyempre, andyan ang ating super director, bago, bata pareho, si Miss Kay at si Mr. Mark. Yan ang magiging director natin sa ating interview na live ng mga scammer. Okay, Miss Hussein, anong unang balita? Anong unang question? Yes, good morning po sa lahat ng ating mga followers, subscribers. Para po sa ating unang balita, ito po. Yes. Ma'am, kasal po ako sa Japanese. Katanungan. Yes, katanungan po. O, di ba live? Yes pa. Ito po ang ating unang katanungan. Yes. Ma'am, kasal po ako sa Japanese dito sa Pilipinas 21 years ago. Oh. Simula na nagpakasal kami, wala na po kaming communication. Gusto ko po sanang malaman kung anong pwedeng gawin para malaman ko ang status ng Hapon at paano po mapawalang visa ang kasal namin. Or, pwede ba ako makapunta ng Japan? Okay, ganito po yan. Number 1, pupunta po kayo sa Japanese Embassy sa Pilipinas. Dadalhin niyo po yung mga documents na meron kayo. Mas maganda kung meron kayong old documents ng family registration ko si Kitohong. Kung wala man po yung marriage certificate, magtanong po kayo sa Japan Embassy and then pwede nyo pong ipatanong ang status. Minsan po sinasagot, minsan hindi, sabi ng ilang kababayan natin. Kung gusto nyo pong pumunta rito, on your own expense po, syempre, kailangan nyo siguro sponsor. Pero kung on your own expense po yan, pwede naman basta meron po kayong proper documents na kakailanganin para as tourist. And you will have to go to the embassy na kaya kayo pupunta maski tourist para hanapin nyo ang inyong asawa dahil from there, mula nang kinasal kayo ay hindi na siya bumalik. No? Kung halimbawa pong sinabi naman ng embassy, no, we can check about it. We can ask for Kusikitong na merong ganitong bayad lang para ma-check namin sa Japan kung kasal ka pa o whatever. And then, yung pong mga documents na yun, may additional yun para ma-i-apply nyo naman sa Pilipinas ng recognition of divorce. Para yung status nyo maging single kayo. Yan po, una po, pupunta kayo sa Japan Embassy, papakita nyo lahat ng mga documents nyo, kung anong meron kayo tungkol sa relasyon nyo. And then number 2 po yan, pwede po kayo mag-tourist dito, sabihin nyo na lang ang rason kung bakit kayo pupunta. 2 po yan, kung meron kayong sponsor dito sa Japan or on your own expense. Yan po, pwede naman po, i-check nyo lang po sa Japan Embassy first. Yes, Miss Hussein, anong pangalo? Yes, ito po, Miss Vicky. Ma'am, may alam po ba kayo about sa anak ng sundalong Japanese? Meron po ba silang makukuhang benefits? Tanong ko lang po. Anak ng sundalong Japanese siya. Ngayon, bakit yung sundalo asa na? Nagtatanong lang po siya kung may mga benefits na makukuha. Of course. Kung sa Pilipinas nga po, may mga benefits sa mga sundalo, di ba, kung ano man ang mangyari. Ang mga anak po, meron. Meron po yan. Ang pinakamaganda po, alam nyo, meron pong, kung malapit sa inyo yung office ng mga sundalo, pwede po kayo pumunta ron. Pakita nyo po yung mga ID nyo, kung wala na po yung husband nyo, and then, itanong nyo po kung anong benefits na meron kayo. Pero kung ang tinatanong nyo po na nag-aalala kayo, dahil kung halimbawang buhay pa naman siya, tinatanong, hindi lang siya umuwi, pero still alive, kung ano man ang mangyari, nag-aalala kayo,
bakit hindi tanong mismo sa kanya, di ba? Kung hindi po niya sinasabi sa inyo, diretsa po kayo. Kung waifu naman kasi, you have the right to ask. Pwede po yan, tanong niyo po sa office ng mga sundalo dito sa Japan. Ay, hindi ko alam kung anong klaseng military po ang inyong husband. Kung saan po yung pinaka-opisina, tanong niyo po. No worries, meron po. Mas maganda nga ang benefits nila rito eh. Kasi yung pong lola ng hubby ko, namatay yung husband niya sa gera. Ang daming benefits na nakukuha hanggang sa pumanaw siya. Okay, yes, Miss Susana, anong pangatlo natin? Yes, para po sa ating ikatlong katanungan. Yes. Ma'am, namatay na po ang asawa kong hapon. Oh. Kabibigay lang daw po ng 5 years, kabibigay lang po ng 5 years na visa. Sorry po, baka po ibalik sa 1 year ang visa. Yes. So far, sa mga na-experience ko po, matik po. Ewan ko lang kung magbabago sila ng regulasyon this year. Pero since last year po, ganyan nangyayari. Binabalik po nila sa 1-year visa. Pero na lang kung permanent ka. It's gonna be different. Pero kung 5 years visa, binabalik po nila yan sa 1 year. Pero kung sa tingin mo naman, na magpapakibalay mo ang immigration, may bagong rules ng 2024. Kung meron kang proper income on your own, na talagang nagtatrabaho ka ng maayos, at mga taxes binabayaran, baka meron naman pong pagbabago. Yun po ang aming masabi. Pero the best thing to do is, pumunta na po kayo sa immigration. Inform them. Kasi pag nag-extend ka, baka sabihin sa'yo, bakit hindi mo sinabi hindi ka nag-report? Kasi kailangan po talagang i-report po yan. Okay po, pero ang number 1 dyan sa divorce, alam ko pag halimbawa 5 years ka and then divorce mo, may chance po na maging 1 year. Pero pag namatay din, hindi po ako 99%, pero may percentage na maging 1 year, may percentage na idiretso ng yung 5 years mo. Yun po. Punta po kayo sa immigration, no worries, maigi na yung relax po ang damdamin nyo kaysa tanong dito, tanong doon, di ba? Sabi dito, sabi doon. Okay, Ms. Hussein, yes, meron pa tayo. Yes po. Ma'am, halimbawa po, hindi po kami parehas ng apelyido ng anak ko. Apa. Japanese po siya, anak ko, namin ng asawa ko ngayon. Pero hiwalay na po ako sa dati kong asawa. Pero apelyido po ng dati kong asawa ang ginagamit ko. Yung asawa ko po ngayon, nagpasa sa City Hall. Pwede ko po bang isama ang anak ko sa Pinas? Pwede po ba akong makatapagtrabaho sa Japan? May anak po ako na isa pang Japanese descendant. May nagsabi po sa akin noon na may paraan daw po para mai-apply ako at makakuha ng visa para makapagtrabaho sa Japan. Yes. Kung anak ko daw po ay papupuntahin ng ama niya sa Japan. Okay. Actually, yung anak niyo Japanese po, di ba? Ang tanong po dyan, anong relasyon po ninyong mag-asawa? Divorce po ba na kayo? Or anong nangyari? Yun ang number 1 dyan. Kung nandiyan pa po yung husband nyo, divorce na po ba kayo? Or pumanaw na po ba ang husband nyo? Ano po ba talaga? Yun po ang una. And then, kung wala na po ang inyong husband, pero yung anak nyo, Japanese passport, no? Kung Japanese passport ang anak nyo po, pwede po kayo makapunta. Pero pagpunta nyo po rito, dalawa yan. Either pumunta kayong tourist, ihatid nyo yung anak nyo, pero ang tanong, kung ihatid nyo yung anak nyo rito, tahingan kayo ng mga iba-ibang document, kakailanganin po kayo ng sponsor. Kailangan may sponsor kayo. At saka kung halimbawang nandito na kayo sa Japan, nakapag-tourist kayo, papalitan nyo para makapagtrabaho kayo, kailangan po, pag in-apply nyo yan ng COE, Certificate of Eligibility, kailangan meron na po kayong papasukan. Ipapasa nyo na po yan sa immigration na meron nang tumatanggap sa inyo para magtrabaho kayo. Kung gusto nyo pong dito na magtrabaho, dito na tumira. At saka kung ang bata po, ang isa pa, kung underage, yes po, may chance po yan. So, kailangan nyo po ng sponsor lang muna. Yes. Yes po. Para po sa ating sunod na katanungan. Medyo mahaba po ito, babasahin ko. Okay. Tanong ko lang po, may lawyer po ba kayo about sa case na na-hold sa airport? Yung asawa ko po ngayon, need po niya ng lawyer para sa asylum. Pumunta po kasi dito ang husband ko. Nag-tourist visa ng 15 days. Hindi alam ng immigration na nag-visit siya sa akin. Huli na nang nalaman na pinuntahan niya ako. Na-hold po siya noong 13 at hindi na nakalabas. Hanggang ngayon, nandoon po sa Haneda Airport ng immigration. Bali, 5 days na po siya. Kailangan ko po ng lawyer. Sabi po ng kasama niya sa loob, kailangan po ng lawyer para makalabas siya at madala sa asylum.
Permanent visa po ako. Tourist lang po yung asawa ko na nagpunta dito. Ang ano po naman, masyadong complicated po naman. Bali po talagang may record kayo na mag-asawa kayo. May record po ba dito sa Japan na husband nyo siya? And then, kasi po, hindi naman basta ma-hold yan kung merong kung merong bagay na nakita sila. Yung kasi kung may nakita po sila na hindi proper, ang mga document, isa po yun. Or either, nakapunta na po ba siya rito? Hindi naman po nag-overstay na po ba siya rito sa Japan? Yun po eh. And then this time, asylum, ibig sabihin refugee, nag-apply siya ng refugee. Kasi kung nakapasok siya rito, nakapasok siya. Hindi. Nagpunta daw po sa kanya, huli na ng malaman ng immigration na nagpunta sa kanya. So, ibig sabihin nakapasok. Nakapasok yung husband mo. Nung palabas, kinuha. Napaka-imposible. Ano talaga ang nangyari? Kasi bago po makapasok yan, kung may problema na yung mga documents niyan, yung mga fingerprint niyan, alam ko maho-hold na yan eh. Pero kung papalabas siya ng bansa at ang reason is nakapunta sa inyo, parang napakababaw. Sa akin po, although hindi namin alam, hindi po kami immigration lawyer, no? Or hindi kami talagang lawyer. Pwede po kayo magtanong. Ito po, may ibibigay po kaming numero sa inyo. Isa-send po namin sa Facebook nyo. Tawagan nyo po. May mga lawyer po doon na 30 minutes na pwede kayong magsodan ng 30 minutes libre. Itanong nyo from there kung bakit, kung anong dapat. From there, may opinion po talaga kung ano yung damdamin at kung ano talaga ang pangyayari. Kasi asylum, ganito, parang pasensya na po kayo. For me, parang mahirapan po akong sagutin. Kasi hanggat di ko nababasa talaga ang history from the start, yung relasyon nyo, permanent visa kayo dito, sabihin na natin paano po kayo naging permanent, ano po ang naging visa nyo, mga ganong sitwasyon eh. Kasi baka may nakita sila, nakasal pala ikaw noon, pero nakapasok ka rito ng hindi kasal, and then ngayon nalaman, doon, yung mga record na tandaan po natin yan. Lahat po ng record natin, kailangan maging honest na tayo ngayon. Kung nagkamali tayo nun sa mga record natin, ngayon po linisin nyo na. Dahil po nakikita kagad yan sa internet. Nakikita kagad ang file natin. No? Ang mga record natin. So, be honest na po, kailangan linisin natin. Yung pong maaming masabi, isasend po namin ang number ng libreng lawyer for 30 minutes sa Sodan. Okay po? Yes, Miss Susain. Okay, Miss Vicky, para po sa ating huling katanungan, Oh, meron. Yes. tanong lamang po niya kung saan po mag-a-apply ng tax refund yung mga nagpapadala po sa Pilipinas. Okay, kasi hindi ka naman makakapag-tax refund, special po yan eh. Hindi ka naman makapag-tax refund kung hindi ka nagre-remit ng pera sa pamilya mo. Sa po yan, sa James Show. James Show meaning to say, sa tax office po. Kung saan kayo nakatira, may tax office po ron. Ang pinakamaganda, tawagan nyo muna. Pag natawagan nyo, bibigyan po kayo ng schedule. Kasi, sabihin nila, dali mo lang yung ganito, passport mo. Pero kung ano yung madadala nyo yung documents, dali nyo na po. Ngayon, kung ano pong mga kailangan, pwede po kayo mag-PM sa amin, i-share po namin sa inyo kung anong mga dadalhin nyo para pagpunta nyo, hindi na pabalik-balik. Okay po, sa James Show po ang apply niyan. Yes, Miss Susain. Yun na po ang ating huling katanungan. Okay. Thank you, Miss Susain. Andito po siya kasama ko, pero hindi pa ipapakita. Surprise! Surprise daw eh. Okay, Miss Susain, maraming salamat po. At ngayon po, pasok na tayo sa ating quotes of the day. Ito na po ang ating quote of the day. Walang? Oh, nawala ang camera. Ayan. Bumalik na. Iusod niya na lang. Tumayo lang si Miss Susan bigla nawala ng camera. Ito po ang ating quotes of the day. Kanina kasi tinisave ko na, nakalimutan ko i-save. Yan po ay yung mga sa natin, quotes ko. Kasi lately, naririnig kayo. May secret kami. Nagsisikreta pa, naririnig naman dito sa mic. Naririnig sa live. Di ba? Eto po, ito na. Ito na siya. Ito na. Ang totoong nagmamahal sa iyo ay sinasabi ang good and bad na
Binabasa ko na nga, nagkakamali pa ako. Ano ba namang isip to? Palibasa pagkasama nyo matatanda talaga. Naepektuhan ata. Sabay matanda na rin. Ang totoong nagmamahal sa iyo ay sinasabi ang good and bad of you. Harap-harapan. Totoo yun. Kasi ang isang tao, pag mahal ka, sasabihin ang totoo mo. Hindi yung pa-plastiking ka. Kaya lang case by case din. Kung alam mo itong taong to, the more sinabihin mo ng totoo, parang nag-iiba siya, lumayo ka na lang sa tabi niya. Yun ang sa akin po. Kasi hindi mo naman mapiplease lahat ng tao. Pero kung talagang kapares ang pamilya mo siya, kumbaga sa isa siya sa mahal mo. Diba? Mahal mo sa buhay. Sasabihin mo yung totoo. No, yun ang importante. So, ulitin ko po, ang totoong nagmamahal sa iyo ay sinasabi ang good and bad of you, harap-harapan. Kaparis narinig nyo kanina, nagbubulungan sila, pero narinig naman dito. Harap-harapan yun. Yan po ang ating cause of the day. At minasan honto ni arigatou gozaimashita. And I'll see you again for next week. At sa mga ating mga chika-chika na mga vlog-vlog na nalalaman po natin sa Japan, standby lang po. And don't forget, every morning, 7 a.m. or earlier than 7, nandiyan po ang aming mga bali-balita na nasa salitang Tagalog. So maraming salamat po sa mga followers, sa lahat ng team Mag-usap Tayo, sa mga nag-ano po ng mga services namin. Hindi naman maginaw, ba't ako nakakaganito? Sa lahat po nag-aabil ng aming mga services, honto ni arigatou gozaimasu. Siyempre pa po, ang Netflix natin malapit na matapos, maubos, dahil this month, 5 piraso is 3,950, kasama na po ang shipping. Okay, minasan, honto ni arigatou gozaimasu. Sa team Mag-usap Tayo, honto ni arigatou. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.